Sa bawat patay, may katahimikan, at sa bawat katahimikan, may mga lihim na hindi kailanman dapat ginagalaw. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ng isang embalsamador. Ang trabaho niya ay bigyang ayos ang mga patay, subalit ang parusa niya ay nagmula mismo sa isang bangkay. Na inakala niyang wala nang makakakita, wala nang magsusumbong, at wala nang babalik para maningil. Si Ramon ay isang embalsamador sa isang maliit at tahimik na bayan. Tahimik siyang tao, maayos magtrabaho, walang reklamo. Sa likod ng funeral parlor, may isang silid, walang bintana, walang orasan, at tanging ilaw lang ang malamig na fluorescent lamp. Doon niya hinahawakan ng mga patay. Doon rin nagsimula ang kanyang sumpa. Isang gabi, may dinalang bangkay, isang dalagang babae, payat, maputla, may bahid pa ng dugo sa gilid ng buhok. Aksidente raw. Walang kamag-anak, walang magbabantay. Habang inaayos ni Ramon ang katawan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso, parang huminto ang buong paligid. At sa katahimikang iyon, tinalo siya ng sarili niyang kadiliman. Ginawa niyang kasalanan na kahit bangkay ay hindi dapat danasin. Pagkatapos, hinugasan niya ang kanyang kamay, inayos ang mukha ng babae, at isinara ang kabaong na parang walang nangyari. Kinabukasan, habang nag-iisa si Ramon sa parlor, may naamoy siyang pabango. Hindi amoy patay, hindi chemical. Pabango ng babae. Pagtingin niya sa hallway, walang tao. Nang gabing iyon, nanaginip siya. Nakatayo ang babae sa dulo ng silid, hindi duguan. Hindi galit ang mukha, ngumiti lang. Pagmulat niya, may bakas ng kamay sa salamin ng embalming table. Malamig, basang-basa, parang kagagaling lang sa loob ng kabaong. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na siya pinapatulog ng multo. Sa bawat bangkay na inaayos niya, may bulong. Hindi ka ba nilalamig? Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba ako kilala? Minsan, gumagalaw ang bangkay sa mesa. Isang daliri, isang mata, isang buntong hininga. Pero ang pinakamasaklap, kapag nakaharap siya sa salamin, nakikita niya ang babae, nakapwesto sa likod niya, nakangiti, pero ang mata, punong-puno ng paniningil. Isang gabi, hindi na kinaya ni Ramon. Lumuhod siya sa gitna ng parlor, humagulgol, humingi ng tawad. Patawad. Hindi ko na uulitin. Patawad. Yun. Doon nagsalita ang boses. Hindi galing sa hangin. Hindi galing sa dingding. Galing sa loob ng kabaong. Hindi mo na kailangan. Sabi ng boses. Isang beses lang. Sapat na.
Bumukas ang kabaong at bumangon ang bangkay. Hindi ito sumigaw. Hindi ito umatake. Hinawakan lang nito ang mukha ni Ramon at bumulong. Mas masama pa roon ang pausang. Kinabukasan, natagpuan si Ramon na buhay pero baliw, nakatitig sa wala, paulit-ulit na sinasabi. Nakatingin siya kahit nakapitit ako. May imbalsamador ng kapalit si Ramon at sa tuwing may namamatay sa bayan, pagsapit ng hating gabi, ay may isang ilaw na kusa raw bumubukas sa lumang embalming room at amoy ng pabango na hindi nawawala. Sa mundong ito, hindi lahat ng patay ay tahimik at hindi lahat ng kasalanan ay natatabunan ng kabaong. Tandaan ninyo, ang konsensya, kahit patayin mo, babangon at babangon para maningil. At dito na po tayo nagtatapos. Please subscribe Bitang Horror Stories. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.